Basta usaping pangkalusugan, Pinoy MD ang kasalo ninyo tuwing Sabado ng umaga. Happy and healthy Saturday! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang doktor ng bayan na si Dr. Jean Marquez, ang ating dermatologist para sagutin ang inyong pong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya, abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Kaya dapat ito Pinoy MD. Numinipis, nalulugas, at napapanot? Itong ilan sa mga pinoproblema ng marami nating kababayan. Isa na riyan si Jay na ibinahagi ang problema niya sa pagkalugas ng kanyang buhok noong 2022. I really love taking photos and I always go out. I take photos of my fashion and with my work then as well. I work in the advertising industry. Noong 2017, napansin niyang unti-unting nalulugas ang kanyang buhok. Parang napansin ng mga friends ko na upon seeing the photos that I took that time, bakit para daw may parang poknat doon sa crown area ko, which is yung bunbunan. After they noticed that, sunod-sunod na yung mga nakapansin, yung mga kawork ko, and then that made me self-conscious. Kasabay ng pagkalugas ng kanyang buhok, unti-unti ring nalalagas ang kanyang self-confidence. Nung time kasi na yun na when I feel really low, it's hard to explain to my friends na bakit ganon yung hair ko. Hindi ako lumalabas ng bahay nang basa yung buhok ko. Pinapatuyo ko siya palagi. Parang very low sa akin nung time na yun. Parang yung actions ko naging limited. Ang suspetsya ni Jay, sa family ko, meron kaming side na nakakalbo talaga yung mga pinsan ko at an early age. So, yun yung initial kong naisip na cause nun. Pero kasi, since playful ako when it comes to how I look, since elementary, high school, nagkukulay na ako ng buhok. It was also a cause na nag-bleach ako ng hair ko. Pero ayon kay Dr. Charmaine Salinas, isang hair transplant surgeon, hindi raw nakakalugas ng buhok ang pagkukulay o ang madalas na pagsusuot ng sombrero. Mga myths lang naman yun. Hindi naman yun nagkukwas talaga ng pagkakalbo. Kasi kung nasa genes mo yan talaga, at some point of your life, you are really destined to lose your hair. Nang magpakonsulta sa doktor si Jay, mayroon palang androgenetic alopecia o yung unti-unting pagnipis ng hibla ng mga buhok dahilan para madali itong malugas o maputol. Is experiencing androgenetic alopecia, which is namana niya. Okay, ang androgenetic alopecia is a common cause of hair loss. It's permanent hair loss, wherein patient would have receding hairline, numinipis yung tuktok nila. Posible rin daw na stress ang dahilan ng pagkalugas ng buhok. Sometimes, meron tayong mga tinatawag na temporary cause of hair loss. Pag na-stress tayo, kunyari nagkasakit, may mga pasyente na gano'n na after nila magkasakit, naglalagas yung buhok nila. That's temporary. Okay? After 6-8 months, they recover, bumabalik yung buhok nila. Pero para sa mga tulad ni Jay, hindi naman daw end of the world ang kanyang pagkalugas ng buhok. Uso na rin daw kasi ngayon ang hair transplant. Ang follicular unit excision o FUE ay isang uri ng hair transplant procedure kung saan isa-isang kumukuha ng grafts ng buhok pati na ng anit sa likod at gilid ng bahagi ng ulo. At saka itatanim ng isa-isa sa bahagi ng ulo kung saan nakakalbo. 100% ang tutubo kasi yung buhok na kukunin natin, hindi naman natin kukunin sa iba. So, walang rejection rate siya kasi lahat yon sa pasyente galing. Pero hindi biro ang presyo nito mga kapuso. Dahil magkakabuo ka nga kapag nagpa-hair transplant pero ang bulsa niya makakalbo naman daw. Ang surgery kasi nagkakahalaga ng 100,000 to 400,000 pesos. Depende sa dami ng grafts o ugat ng buhok na kailangang i-transplant. Pero hair flip na raw sa presyo dahil si Jay laban pa rin sa ngalan ng kanyang self-confidence. Kaya naman, unti-unti niya itong pinag-ipunan. Eager talaga ako that time to save up for the hair transplant because I wanted to,
Parang matapos na yung struggle ko, yung maging ko yung self-confidence ko na hindi ako mag-worry. At noong 2019, sumailalim si Jay sa kanyang unang session. At pagdating ng taong 2021, matapos muling makaipon, sumailalim siya sa ikalawa at huling hair transplant session. Hair reveal ba kamo? Makalipas ang 2 session ng hair transplant, achieved ang hair reveal. Kasabay ng pagtubo ng kanyang buhok, ay ang pagtubo muli ng kanyang self-confidence. At ngayong 2024, malago pa rin ang kanyang mga buhok. Kung dati itinatago niya ang buhok sa sombrero, ngayon nasa style na niya ito gamit ang hair wax nang walang takot na malugas ito. More hair, more confidence ang dulot nito kay Jay. Yung hairline ko naman ngayon, sobrang ano na siya, sobrang feeling ko talaga para ako mas bumata pa talaga kasi mas mababa na siya ngayon eh. Yung gitna naman, as in, ayun, mababasa man siya, tuyo man, covered siya. Talagang hindi ako naka-conscious talaga. Hindi ko na siya problema. Crowning glory natin ang ating buhok. Kaya naman importante na ito ay pahalagahan at pangalagaan. Dahil ang malusog na buhok ay senyales ng malusog na pangangatawan. Talagang mapapasabi ka ng haba ng hair. Viral noong Agosto 2023 ang video na ito kung saan masayang nakilahok sa palarong Palo Cebo ang magkakapitbahay sa Barangay Lerma, Naga City, Agosto noong nakaraang taon. Habang malakas naman ang hiyawa ng mga nanonood, ilang sandali na lang kasi maaabot na ng grupo ang tuktok ng kawayan kung saan nakasuksok ang banderitas ng tagumpay. Pero ilang sandali pa, ang kawayang kinakapitan bigla na lang bumigay. Dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak, ang 4 na nasa pinakaitaas ng kawayan, lubhang nasaktan. Lalo pat ang pinagbagsakan nila, riles ng tren. Ang mga tao, nagkagulo. Maraming nagtanggang tumulong para itayo ang mga nahulog. Iniinda nila ang sakit na tinamo habang nakahawak sa kanilang mga likod. Ang 2 nga sa kanila, hindi na halos makabangon. Paano ba maiiwasan ang ganitong aksidente? At kamusta na nga ba ang mga biktima? Abangan! Ako si Jun Aton, isa sa mga nag-upload ng video. Bali kasali rin po ako sa mga nag-player ng Palo Cebo. Kami yung unang sumabak sa palaro, which is nakatatlo kaming attempt. Hindi namin naabot yung bandera. Meron pang isang team which is yung veterans team. So sila naman yung sumabak sa Palo Cebo. Siguro naka-attempt sila ng 2. Ang ganitong palaro, nakasanayan na raw sa kanilang barangay. Kaming mga barangay council ay talagang hindi pinapayagan ng mga ganyan. Dahil alam kong delikado. Dahil yan, tradisyon yan, yun ay maganda rin. Sabi ko sa kanila, hindi kami mikikialam dyan, hindi kami sabing nag-sponsor niyan. Ang papremyo mula raw sa mga donasyon at sponsor sa kanilang barangay. Ang mechanics daw ng laro, nahati sa 2 team ang mga manlalaro. Kada team ay oorasan sa kanilang pag-akyat sa kawayan. Ang grupo na pinakamabilis maakyat ang panalo. Medyo sa ibaba is okay pa, so sa itaas medyo malambot na kasi sobrang manipis na yung sa taas. Matibay naman siya, kaso nga yung sa hanggang gitna lang. Siguro hindi na nakayanan ng kawayan sa dami ng umakyat.
Nakausap namin ang dalawa sa biktima ng aksidente. Dalawa kami ng kapatid ko na nalaglag sa Palosibo. Ulit po bato ka. Kasi tama ko lang po yung maglang kaya sa likod. Si tugang ko po, ito ang nagrabe. Hindi po siya tama sa bitis, sa pigi. Hindi man po ito ang nagrabe. Ayon sa eksperto, hindi raw malabong mabalian ang isang tao na mahuhulog ng ganoong kataas. Based sa video na nakita natin doon sa ganoong taas, sapat yon para mag-cause ng bali sa buto or mga damage sa internal organs ng ating katawan. Yung pasyente natin, tumama mismo yung pelvis or yung balakang niya, tumama din mismo yung buto, no? Sa likod. Kung nauna yung pinakalikod, pwede magkaroon ng dislocation doon sa ating spine, maraming ugat na dumadaan. At pag nagkaroon ng bale o dislocation doon sa spine, pwedeng magkaroon ng significant na injury doon sa mga ugat na dumadaan sa tabi nito. Wala rin daw nakaantabay ng medic sa lugar ng oras na yon. Estimated, siguro mga 30 minutes before dumating yung mga rescuer. Medyo kinakabahan kami as a player. We expect dapat na meron ng rescue na nakaabang sa paligid. Dagdag pa ni Doc, sa mga ganitong klase ng insidente, hindi dapat ginagalaw agad ang mga nasaktan. Ang general rule ay we expect or we anticipate na merong diferensya sa spine or may bali sa leeg ang isang pasyente unless proven otherwise. So kapag gano'n, dapat hindi ito ginagalaw. Mga kapuso, sa mga ganitong sitwasyon, inirerekomenda ng mga eksperto na huwag galawin ang posisyon ng pasyente. Kung nagkataong may bali kasi ang pasyente at nagkaroon ng maling galaw, maling posisyon o bigla ang pagtayo, pwede hong ma-damage ang mga komplikadong organs o ugat ng tao na lalong magpapalala sa sitwasyon. Payo niya, kung isa ka raw sa mga nanonood ng oras na mangyari ang aksidente, ang mainam na gawin ay tumawag ng rescue at huwag magkumpulan sa paligid ng biktima. Kung kumpulan na parang kamukha nun sa picture na halos parang dinubog na sila ng mga nanonood, pwedeng mag-cause yun ng lalong paghirap ng paghinga ng pasyente. Also, kapag dinubog yung pasyente, pwedeng magalaw yung mga supposedly bawal galawin na parte. Kung makikita natin may dumating na stretcher, yun dapat ang unang ginagawa, hindi yung dudumugin yung pasyente. Nadala naman daw sa ospital ang mga nasaktan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 sa kanila habang nagka-fracture naman ang isa. Tumagal ako sa ospital ng 21 days. Naramdaman ko pa rin yung sakit. Okay naman. Aano ko rin. Talagang kailangan galaw-galaw lang. Kung wala namang significant na bali sa buto, ang pwede natin gawin number 1, sufficient rest para mag-recover ng kusa yung ating katawan. Kami mga doktor ay may binibigay din ng mga gamot para sa pain at para mawala din ang pamamaga at cold compress sa unang 24 oras. Mas maganda kung nakaangat ito, siguro mga 2 o 3 unan, para yung pamamaga hindi maipon doon sa paa at para humupa yung pamamaga. Makalipas ang halos 1 taon mula ng aksidente, nasa mabuting kondisyon na ang mga biktima at naghilom na rin ang kanilang mga sugat. Nakabalik na rin sila sa kanilang mga trabaho at gawain. At higit sa lahat, tuloy pa rin ang bonding ng mga magkakaibigan. Basta, ingat-ingat lang! Sabi nga nila, ang mga Pinoy raw, competitive pagdating sa mga paligsahan. Pero laging tandaan sa anumang paligsahan, dapat una pa rin ang ating kaligtasan. I'm home! Anong regalo mo? Nandito po tayo ngayon at may susugurin po ang 32 taong gulang na vlogger na si Shara, ang babae sa video. Laking gulat ni Shara nang habang nakaupo at nagpapahinga, bigla siyang nakaramdam ng panginginig at pamamanhid sa kaliwang kamay. Una po, naramdaman ko na namanhid yung braso ko. Tapos, tinatry ko iangat. Sabi ko, wala, hindi ko maiangat.
Tapos parang umaakyat siya dito, nanginginig na ako na gano'n. Hindi raw nila ito pinansin noong una. Pero inobserbahan daw ni Shara ang kanyang pakiramdam. Babalik na sana sa panonood si Shara nang ang pamamanhid, naramdaman niya na naman sa kanyang panga. Alam mo, yung una makakampante ka na. Tapos after a few minutes, kakabahan ka na naman kasi ayan na naman, manginginig na naman yung ulo ko. Tapos hindi ko na naman maaangat, parang namamanhid. Dito na dali-daling tumayo ang mister ni Shara na si Vladimir. Nasanay na kami doon kasi mga kasama namin dati sa Malabon is mga matatanda talaga. So talagang alam ko na kapag may ganung nangyayari, ang una kong kinuha, start sa sakyan, tapos saka ko siya binalikan. Para mahimasmasan, pinainom din ng tubig si Shara ng mga kaanak. Maya-maya pa, ang iniinda naman ni Shara ang panginginig ng kanyang ulo. Kaya ang kanyang asawa, dali-daling kumuha ng blood pressure monitor. Pinag-BP niya po ako, nag-BP ako, okay naman po ang BP ko. Tapos pinakiramdaman ko pa po onte. Nung inakalang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam, maya-maya pa ay mas lalo raw bumigat ang pamamanhid sa kanyang kaliwang kamay. Dito na nataranta si Shara. Nung time na yun, naisip ko, hala, hindi naman kaya, ano na to, stroke na to. Napag-alaman ko po na ang stroke pag hindi mo na maramdaman yung kalahati ng katawan mo, the left side, maaari nga nasa-stroke ka na. Minasahin ni Vladimir ang braso ni Shara, pinagalaw ang mukha. Pinataas ko po yung kamay niya, kung naitataas niya ng dalawa. Chinek ko muna yung mukha niya, kung meron bang tabingi na side, kung ano mang hindi niya may angat ba. Tapos yung arms, yan. Kasi ginawa ko nga po yun sa tiyuhin ko nung na-stroke yung tiyuhin ko po. No? Ang tanong, stroke nga ba ang nangyari kay Shara? Ayon sa eksperto, ang stroke o ang tinatawag ding brain attack ay nangyayari kapag nagkakaroon ng pagbabara sa supply ng dugo sa utak. Ilan sa mga sintomas nito, pamamanhid ng braso, hita, o kalahati ng mukha, hindi makapagsalita ng maayos, paglabo ng paningin, hirap sa balanse at pananakit ng ulo. Pero ayon kay J. Lord Abrigado, isang emergency medical expert ng Philippine Red Cross, hindi lahat ay nakararanas nito nang dahil sa stroke. Fast test ay ginagamit for stroke. Kung ang mga biktima natin ay nakaka-experience ng body weakness, numbness, severe headache, ito ay maaaring associated sa tinatawag na stroke. At dito natin ginagawa ang fast test. Mga kapuso, para mas madaling matukoy kung stroke ang nangyayari sa pasyente, gawin lamang ang fast test. F, para po sa face drooping. Yung kapag ngiti o inilabas po ang ngipin ay nakakaranas ng paglaylay sa bahagi po ng mukha. A, para sa arm weakness o pamamanhid. S, para sa speech difficulty o hirap sa pagsasalita. At T, kung nakaranas po ng mga sintomas na ito, oras na para dalhin ang pasyente sa ospital. Ang letter F or face. So titignan natin ang kanyang muka. Titignan natin kung pantay yung kanyang muka. Yan. Ate, pwede po ba kayong ngumiti? Ngiti po. Titignan natin kung bumabagsak ang isang parte ng kanyang mukha. Letter A, arms. Ate, pakitaas po yung ating kamay. Yan. Titignan natin kung pantay yung pagtaas niya ng kamay. Kung ang pasyente natin mas mababa katulad nito, mas mababa ang isang kamay at wala siyang control, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Letter S naman ay speech. Maaari natin kausapin or tanungin ang pasyente natin. Ate, okay lang po kayo? Okay lang. May nararamdaman ba? Kung ang pasyente natin ay nakakapagsalita at nauunawaan ang kanyang pagsasalita, ito ay normal. Dahil kung meron siyang slurred speech or hindi maunawaan ng pagsasalita, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Pupunta tayo sa letter T, which is time. Ito ang panahon upang tumawag ng ambulansya at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa emergency medical expert, mainam na agad na ginawa ng mister na si Shara ang fast test. Mapiprevent natin yung mga irreversible na damages doon sa pasyente natin kung matitreat siya within 3 to 4 hours.
importante na dalhin ang ating pasyente sa pinakamalapit na ospital pagkatapos ipakita ang signs and symptoms using the FAST test. Pero stroke ba talaga ang nangyari kay Shara? Numbness, trembling, which is medyo associated sa stroke. Kaya ginawa nga yung FAST test. Luckily, hindi naman stroke yung ating biktima. Para mas makasiguro, pumunta ang mag-asawa sa ospital matapos ang pagsusuri na pag-alamang hindi stroke ang nangyari. Ang naranasan pala ni Shara na pamamanhid, side effect ng gamot na inireseta ng kanyang doktor para sa ubo. Pwede din kasing nagkaroon talaga ng allergic reaction, kaya nagkaroon siya siguro ng stroke-like signs and symptoms. Allergic reaction kasi it's more on the skin, no? And then syempre yung sa paghinga. Usually, basic talaga kasi na kailangan gawin talaga pag may mga side effect ng gamot, kailangan talaga madala din agad sa emergency room, no? Or sa hospital, no? Lalo na pag nahihirapan na itong huminga or sabihin natin yung nanlulupay-pay na yung pasyente. Ang mga nakatatakot na pangyayari sa buhay ni Shara nagsilbing aral sa kanya dahil hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang healthy diet and exercise at sinisigurong less ang stress. Mabuti na lang daw at hindi na muling naulit pa ang pangyayaring muntik na niyang ikinamatay. Maging maagap mga kapuso. Dapat alisto at maalam sa katawan. Lalo na kung ang nakataya ay ang ating kalusugan. Sa barangay Mina de Oro sa Bungabong Oriental, Mindoro, kilala raw ng lahat ang tinaguriang Super Lolo. Paano ba naman kasi ang trip niya makipagbasagan? Hindi ng ulo at buto ha, kundi basagan ng bato. At kahit bao pa raw ng niyog, hindi niya aatrasan. Biyak. Ang pambihirang lolo sa video ay ang 68 anyos na si Noplito Fadriquilan. Natutuwa din sila at doon nga sa edad ko ay nakukuha ko pang gawin yung mga panayon. Bukod daw sa basagan, sa martial arts at palakasan ng katawan, kaya rin kaya ng mga taga-barangay Mina de Oro? Ang hamon, kadang-kadang o yung maglalakad gamit ang dalawang matataas na kahoy. Kay Tatay Nupling, sisiw lang daw yan. Ang pagpapaikot-ikot ng tsako. Si Tatay, ni hindi man lang daw pinagpawisan. At syempre, ang pinagmamalaki ni Tatay Nupling na pat-pat exercise, carry niyo ba? Maning-mani lang daw yan kay Tatay Nupling. Ang pambihirang galing ni Tatay Nupling, natutuhan raw niya walang iba kundi kay Bruce Lee. Gawa po nung mga napapanood ko po sa mga pelikula, kaya sinusundan ko kung paano nila ginagawa, yun din ang aking ginagawa. Hanggang sa natutunan ko yung mga move nila, natutunan ko yung mga ganun mga exercise. 16 years old lang daw noon si Tatay Nupling nang simulan niyang gayahin ang idolo. Sariling sikap daw bago niya na perfect ang kanyang mga galaw. So, wala pong nagturo sa akin, yung po talagang pagsisikap ko lang na kung paano nila ginagawa. Yung napanood ko lang po yung kanilang pag-atake, paggawa nila kung anong yung kanilang ginagawa, yun din natin sinusundan.
Pero ilang taon ding itinigil ni Tatay Nupling ang pag-eehersisyo mula kasi nang makapag-asawa, naging abala na siya sa pagtaguyod ng pamilya. Ang matagal ay nag-asawa kasi ako, mamay pa ng 21. O ay ngayon ay 68 na ako. Ang punsong anak ang kumumbinsi sa kanya na muling mag-ehersisyo. Agad daw napansin ni Tatay Nupling ang epekto nito sa kanyang katawan. Dahil sa pag-exercise, ay din parang yung mga katawan ko ay medyo lumalakas. Gawa ng pinapawisan para lumabas yung mga toxin sa katawan. Ngayon, hindi raw kumpleto ang isang buong araw kung hindi siya nakakapag-exercise. Kasi kapag nagtigil ay lalo bagang nangihina. Kaya kailangan talaga kasi parang kung naisip ko, medyo nabalat na naman yung mga butot, mga kaugat-ugatan, hindi dapat talaga magpatuloy yung exercise. Ayon kay Dr. DJ Pacheco, isang orthopedic surgeon, mainam daw sa katawan ang pag-eehersisyo. Nakatutulong daw kasi ito para lalong tumibay ang mga buto. Isang tao, meron tinatawag na bone density. So it's made out of minerals, calcium, mga ganon, phosphates. Ang ginagawa niya is pampatibay ng buto. Ngayon, kung meron kang stress, say mas mabigat ka, no, or nag-weight ka, mas nagkakaroon ng mineralization ng buto. So mas tumitibay yung buto. So kung let's say every day mo gagawin, or let's say frequently na ginagawa mo, tumitibay ang buto. Sa patpat exercise si Tatay Nupling, flexibility ang labanan. Mag-aalal limbo rock kasi siya gamit ang patpat ala elastic man. Natuto ng ganyan, pagkatapos ay hawak yung kamay dito, ikot yung katawan, babalikan, ay dapat malakas ang yung resistensya kasi kapag mahina ay hindi ka na makakabalik. Talagang pirsa at ito nga hita talaga ang halos dyan siya bumibigay kung medyo mahina-hina. Ayon kay Dr. Pacheco, hindi madali sa edad ni Tatay Nupling ang mga ganitong ehersisyo, lalo na raw kung unang beses pa lang susubukan. For the first timers na age niya na gagawin, pwede siya mabalian ng buto, no, ma-dislocate ang shoulder, no, and then because hindi din stretch din yung ligaments, pwede magkaroon ng problem din sa mga ligaments niya. Ayon po sa eksperto, habang nagkakaedad, humihina rin daw ang ating mga buto. Mas kumukonti kasi ang mineralization sa buto, kaya mas nagiging marupok ito. Kaya habang tumatanda, mas tumataas daw ang risk na magkaroon tayo ng bone fracture. Kaya naman, ingat-ingat din po sa pagbubuhat at pag-uunat ng buto, ha? At habang maaga, pangalagaan na natin ang mga ito. Ayon kay Dr. Pacheco, dahil sanay na raw si Tatay Nupling sa mga ehersisyong ito, mas mababa raw ang tsansa na magkaroon siya ng injury. Pwede talagang magkaroon ng fracture, lalo na sa age niya. Pero if he did it, kung ginagawa niya araw-araw, siguro na conform yung buto niya doon sa ginagawa niya. Kaya mas malakas siya talaga. Bukod sa ehersisyo, healthy diet din ang pampalakas ng katawan ni Tatay Nupling. Wala rin daw siyang bisyo. At saka talagang malimit kami dito sa mga gulay lang at saka prutas kasi dito sa amin ay napakamahal naman ang mga isda, karne. Kaya ang nangyayari yung mga gulay-gulay na lang at saka mga pan. Ang sekreto ay hindi kami umiinom ng alak at saka naninigarilyo. Payo ni Doc sa mga gaya ni Tatay Nupling na may edad na, sa mga elderly, I suggest na huwag tigilin ng exercises because exercises will give you more bone mineral density. Aside from that, it will strengthen your muscles, no? It improves your balancing. So, mga exercises that you can do is Tai Chi, mga ganon, no? And then you can do walking. Nakarating ko to hanggang gusto ko. Okay? sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Itong si Tatay Nupling tuloy pa rin sa kanyang mga the moves. At ang kanya raw
kalusugan, okay pa sa alright. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin daw siyang iniinom na kahit anong maintenance medicine. Kaya galaw-galaw na rin tayo, iunat na rin ang buto. Kahit simple ang ehersisyo, kung araw-arawin naman natin ito, sisigla ang katawan at titibay ang buto-buto. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin this Saturday morning at syempre sa pagtutok. Hopefully na-inspire namin kayo maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso magkita-kita pa rin po tayo mula 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. G. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Kaya dapat itong pangalapin.